So hello mga sir, Kiray once again. Bali meron tayong i-review na bagong equipment which is ito, fusion machine. Bali maraming klaseng fusion machine, depende na din sa budget nyo kung ano yung abot kaya ng bulsa. So for me, as a piso Wi-Fi operator, bali as much possible, di ba gusto natin nakakatipid tayo. Tama. So, eto may tinry ako na product which is from Comtico. Okay? Pero hindi ito sponsored ha. Try ko lang kasi maraming nagre-recommend ng mga iba't ibang klaseng tawag nito, fusion machine. Ni-recommend sa akin ganito, ganyan. Kasi tested na sa field, sa everyday na FTTH na trabaho nila. So ako syempre sabi ko nga, as piso Wi-Fi operator, no, yung habol natin is makatipid tayo, pero hindi na aabot sa yung very poor quality. Nakakamura ka nga pero poor yung quality. Eto, may pinurchase tayo na fusion machine, no, from Comtico. Tinesting ko lang para siyang may kahawig siyang fusion machine na medyo famous, nag FTTH, diba? So may kahawig siya. Pero ito, Comtico na brand is maganda rin. Pero yun nga, medyo walang nagre-review or walang nagpapakita ng quality output. Ito ngayon, meron akong Comtico dito. Ang model nito is 70F. Okay, maraming model yung Comtico na fusion, pero itong nabili ko na merong kahawig, alam nyo na kung ano yun, di ba? Yung very famous na orange na fusion machine. So i-try natin, okay, kung maganda ba o ano bang resulta ng performance nito. So paano mag quality check kung maganda ba yung performance ng isang fusion machine? So meron tayong media converter nandito sa gilid. Okay, naka-andar na yan. So re-readingan natin to. Tapos kung anong reading nito, ayun din yung pagbabasehan natin ng reading ng performance ng ating fusion machine. Okay, so try natin readingan itong tawag nito, media converter. Kasi ngayon, medyo lumalaki yung mga networks natin, especially yung mga nagse-centralize ng piso Wi-Fi nila. So, medyo mas practical yung naka fiber optic ka, lalo't naka OLT ka. So, try natin, readingan. Ito, nakasaksak dito sa media converter natin, nasa gilid. So, readingan natin. So, ano ba to? Media converter natin is B. So yung B is 1550. Ayan, nakikita nyo. So re-readingan natin. Ayan. So yung base natin is negative 5. Okay, yan. Negative 5.0. So ito yung reading ng media con natin. So yung gagawin natin is ito-try natin ng quality check kung maganda ba ang fusion experience natin dito, kung makukuha ba natin itong base na negative 5 sa base sa ating source na MediaCon. Okay, so ang gagawin natin, puputulin natin tong patch cord, tapos i-fuse natin ulit para makita natin kung maganda ba yung resulta ng model na to, itong Comtico 70F. Okay? Kasi hanap ako ng hanap sa YouTube, walang kaya nagdadalawang isip ako na bumili nito. Kasi walang review, walang mga performance check, ano bang tawag dyan, no? Wala akong nakikita. Since kahawig naman siya ng famous na orange na fusion machine na mas mura, and actually mga sir,
mas mura ito compare sa yung famous na orange. Okay? Siguro syempre, nagiging famous, nagmamahal din. Okay? Tsaka syempre, maganda din yung review nun. Well anyway, ito, re-review na natin. Ito sir, tandaan nyo, -5. Yung reading natin sa MediaCon. Puputulin natin to, tapos i-fuse natin ulit. Okay? So, sige, set up na natin to. So, ito mga sir, bali, try natin hindi na natin ma-unbox kasi tapos na. Wala nang box. So, dito, katulad ng famous na, tatagilid ko na lang. Meron din siya dito sa gilid. So, parang kaparehas talaga ng famous na orange, di ba? Na fusion machine. So, lahat ng mga gamit, basic sa fusion na essentials nandito. Mayroong mga sleeve, may extra na electrode. Pag masira na yung stock na electrode niya, meron siyang extra. Okay? Maganda itong fusion na to kasi merong extra. Tapos, may panglinis ng SC connector. Dito nililinis. Na-try ko na din maglinis dyan. Tapos, syempre, may mga sleeves tayo. Tapos, ano pa nandito? Ito, cleaver. Ito yung pangmalakasang cleaver ni Comtico. Ayan o. K1. Kung nakikita nyo, kung titingnan nyo to sa store nila, ito yung parang magandang klaseng cleaver, fiber cleaver. Itong K1 na model. Medyo mahal nga lang. Pero ito yung pangmalakasan nila. So, kasali na to sa fusion machine natin. Okay? Tapos, syempre, meron tayong stripper. Meron tayong, syempre, alcohol bottle. Ayan, charger. Yung tray ng heatsink. Sleeve. Tapos ano pa dito, may mga freebies na siya ng mga sleeve cover. Pag maputulan kayo ng fiber, mayroong ganito. Okay, ano pa, panglinis, basic lang. Okay? Tapos syempre yung stripper natin. Ayan. So magandang klase, stainless. Okay? Then, jump tayo sa tag na to. Jump tayo sa close muna natin ito. Dito sa mismong fusion machine. So, meron siyang lock dito sa gilid. Titingnan natin. Ito. Lock para mahila natin yung upuan. So, talagang basta made in China, alam niyo na. Diba? May upuan siya. So, yung upuan niya, ang tigas. Hindi mo mabendo kahit na upuan mo. Hindi masyadong sturdy. Patibay. Okay? So, upuan. Tabi natin muna to. Okay, dito tayo sa mismong fusion machine natin. So, unlock natin dito sa harap. Ito, may lock siya. Tapos, yan. Lagay natin dyan. So, usog natin konti para makita. Adjust natin konti. Okay na. So, adjust lang natin. Ano ba? Wait lang. Adjust ko lang. So, yun. Ayan. So, ito yung silica gel pa. So, ito yung fusion machine natin. Ayan. So, ang bigat nasa mga around ilan ba? Mga 2 kilo. 2 kilos. 1.5. Gaan lang siya. May sabitan na ng belt. May sabitan. Tapos sa gilid, meron siyang OPM tsaka BFL. Maganda. Tapos yung lalagyan ng heat sleeve dito. Tapos itong mismong fusion
section. Okay. Ganda. Tapos dito sa gilid, sa kabila, sa kaliwa, merong release button para sa battery. Press natin. So ayan, pop up yung battery. Battery natin is nasa 7,800 milliamps. Medyo malaki-laki na din. Okay. So, balik natin. Ito lang sir, bali tip ko lang sa inyo, mag-ingat or ingatan nyo lang na huwag masagi itong lock kasi madali siyang mapindot tapos magre-release yung battery. Kung mag-aerial splicing kayo, so iwas-iwas lang dito, ha? Baka mahulog yung battery nyo sa taas ng hagdan kasi very soft touch lang. Konting sagi mo lang, tatanggal yung battery. So yun lang ang pansin ko dito. Tapos yung edge nya is made of rubber, so anti-slip, hindi siya mag-slide kasi rubber nga. Tapos ito aluminum, rubber. Tapos sa harap meron siyang ilaw. Wait lang, mamaya pailawin natin. Basta meron siyang ilaw dito kasi kung medyo madilim na tapos nag-fusion ka dito or nag-clip ka dito, may ilaw ka na, diba? Tapos meron siyang pang-check ng battery kung nakikita nyo. Yan, diba? Push nyo lang, kita nyo. Ayun, 60%. Okay. So ito na, nasagi ko ulit. Push lang natin. Yan. So, yan. Tapos sa likod, meron siyang USB interface. Ewan ko para saan to, baka pang charge ng cellphone o pang saksak sa laptop, ano ba. Anyway, yun. Ito yung Fusion. Magaan lang. Tapos dito sa baba o sa kanya, meron siyang mga documentations, may optical fiber pang calibrate, diba? Tapos meron pa siyang isang kasamang platform. So itong platform na to, lalagay ko lang ulit dito, ha. Lang. Check lang. Okay. Kaliin, dandahan lang. Maraming nagsasabi na kahit anong Fusion, huwag ibagsak. Itong platform na to, nilalagayan dito. Ayan sir. Meron siyang slot dito sa harap. Lalagay dyan para dyan mo ilalagay yung cleaver mo. Ayan. Okay. So, wait lang mga sir. Medyo nag-a-adjust yung camera ko. Ayan. So, ngayon, sabi ko nga, mag-try tayo na i-reading yung performance ng Fusion machine natin. So, again, i-reading natin ulit yung MediaCon natin. Ayan. Yung reading niya is -5. Okay, 5.2. Yan. Yan yung reference reading natin. Okay, so ang gagawin natin, puputulin natin yung fiber para malaman natin kung accurate ba yung Fusion natin. Okay, Fusion machine. So puputulin ko na mga sir. Kuha tayo ng okay. Wait lang po. So ayan, putol na. Kabila. Okay, putol na din. Okay. So, ito na mga sir. Putol ko na. Or naputol ko na yung patch cord. So, try natin na i-fuse kung ganun pa rin yung reading. -5 or 5.2 or 5 point something. Basta -5. Okay? So, try natin mag-set up. Ayan. Medyo mahirap kasi nag-video tayo ng pangmalakasang cleaver ni Comtico. Okay. K1.
Okay, mayroon siyang bin. Tapos ito yung purpose ng platform. Yan, dyan may papatong yung cleaver mo. Okay, so try natin mag fusion. So ito mga sir, hindi ko na siya lalagyan ng sleeve kasi for review only. Okay, pero kung di-deploy na kayo, lalagay nyo muna yung sleeve. Okay, so babalatan natin mga sir. Gamit yung stripper niya. Okay. So yan. Okay, tanggal na. Tapos by the way, on muna natin yung ayan. Maganda dito kasi meron siyang password. Para kung in case na manakaw, 'di ba? Hindi siya ma-open o hindi siya magamit ng magnanakaw kasi may password. Okay? So, magandang feature ni Comtico kasi may password na siya. So, hindi ko lang papakita yung password. Wait lang. Input ko muna. Okay, yun na. Okay? So, yung display niya, parehas lang sa iba. Automatic din siya. Fusion. So, straight from the box, pwede mo na siyang gamitin. Okay? Naka-calibrate na ata. Yan. From factory. So, tingnan natin. Okay. Ayan. So, try natin tag nito. Strip. Tapos another one. Okay. Ayan. Okay. Hindi muna ako magagamit ng alcohol mga sir. Pero pag kayo sa actual na talaga gumamit kayo ng alcohol ha. Kasi syempre kailangan ganda yung reading. Okay na. So try na natin open muna natin to. So try natin cleave. Ayan. Wait lang. Hindi ako sanay. Bear with me. Okay. Wait lang. Okay. Ayan. Ayan. So, try natin. Lagay natin dito. Open natin. Yan. Tapos, lalagay tayo dyan. Okay natin. Sa mga iba dyan, mga master na alin, bibilis nila mag-fusion. Tayo, medyo mahina pa tayo sa mga ganito. Kaya, ganyan lang. Wait lang. Siya ng mga master hindi tayo sanay sa mga ganito. Sigayan natin konti. Oops, sobra. Ayan. Yung kabila naman. Okay. Yung kabila na naman. Ito. Strip natin. Tapos putulin yung Kevlar. Kevlar ba ito mga master? Comment nyo nga. Medyo matigas siguro Kevlar. Diba? Pag ordinary gunting hindi napuputol Yan. So ito na naman. Tapos ito. Yan. Yan.
natin, putulin natin. Hindi tayo sanay, master. Hindi kasi natin araw-araw ginagawa to, kaya dandahan lang. Okay, goods na. So ilalagay na natin sa kabila. Straight lang natin, medyo curve. Mahirap talaga. Ayun. So I think okay na siya. So try natin. Meron tayong tawag nito, optical power meter. So re-readingan natin. Siyempre walang reading yan. Negative 50. So walang reading. Okay, so saan ko ilalagay ito? Dito hawakan ko na lang. Okay, close ko na. So fuse na yan. So close natin. Dapat negative 5 yung reading nya. Then set natin. Ayun, tapos na. Tapos na mag-fuse. So as you can see, master, yung reading niya is negative 5.2 pa rin. So ibig sabihin, accurate, maganda yung performance ng Fusion na to. Kasi maraming nag-hesitate na bumili ng ibang Fusion na brand. Kasi nga, hindi pa tested o hindi pa nakikita sa ground or sa field. Siyempre, yung nakikita natin, yung gusto bilhin natin kasi tested na. Ito ngayon, ang purpose ng vlog na to is madagdagan yung option nyo. Mas mura siya compare sa iba, pero yung performance are the same. Nakita nyo, negative 5.2. Diba? So it's up to you, master, kung tatry kayo ng bagong brand na mas mura. Kasi syempre pag hindi sa nagba-brand wars tayo dito, yung sa akin lang is katulad ko, syempre tight budget tayo, gusto tayo makatipid, tapos yung ina-after natin the same quality pa rin ng ibang brand. So at least meron na sa YouTube o ngayon na napapanood nyo, may review na sa ganitong klaseng Fusion machine, Comtico AUA 70F. Ito yung bagong model nila, I think 2025 ang model na to. Okay, so yun, master, tapos na mag Fusion, negative 5, parehas lang, parang walang nangyari. Okay, ito yung kagandahan ng naka Fusion yung fiber natin kaysa yung coupler. Yung coupler okay lang yon as long na pasado pa yung reading, pero siyempre katagalan yung coupler nababasa, something like that. So hindi siya yung talagang quality katulad ng Fusion. So yan, master. So pasensya na sa demo kaya medyo hindi tayo sanay sa mga ganito kasi hindi nga, sabi ko nga, hindi araw-araw ginagamit natin mga ganito. Okay, so yung mga master natin na lagi sa fiber industry, FTTH, yung mga installer o ganun, naglalatag, yun, magagaling yan sila. Idol ko yan sila lahat. So okay, master, so yan, thank you for watching.